Magandang hapon po mga kababayan, Weather Pinas. Meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago yan, huwag niyo muna kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa kasalukuyan ho, ay meron tayong minomonitor na panibagong low pressure area na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon ho, ang pinaka-updated na lokasyon nito ay meron pong layo na 830 kilometers east of northeastern Mindanao. May lakas na 35 kilometers per hour at may pagkilos po pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Category po nito ay unlikely or mas maliit yung tsansa na maging isang ganap na bagyo, tropical depression, sa mga susunod na mga oras. Pero banta pa rin po ito, no, para magpaulan sa ilang bahagi ng ating bansa. So alamin natin mamaya yung mga lugar na apektado, gayon din ang habagat ay lumalakas din sa kalurang bahagi ng ating bansa. Aalamin natin yung heavy rainfall warning dahil po sa dalawang yan. Ngayon po ay tignan muna natin o silipin muna natin yung tinatawag po natin na forecast weather condition. Ito ho yung mga lugar na apektado ngayon ng sama ng panahon. Kung napapansin nyo, sobrang maulap ng kalangitan at anumang oras, possible nang bumuhos ang malakas na pag-uulan. Sa area ho ng Eastern Visayas, Caraga, kasama na ho dyan ng Davao Region, ang weather condition po ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Dahil po yan sa trap ng low pressure area, yan po sa may silangang Mindanao, no? Posible ang mga pagbabaha o landslide sa mga landslide prone area kapag mas lumakas pa ang mga pag-uulan po, lalo na sa hapon at sa gabi. Sa Mimaropa po, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, kasama rin po ang ilang bahagi po ng Visayas ay patuloy din po makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po sa habagat. Ang habagat po, no, ay patuloy na lumalakas pa rin. Yung epekto ng lakas niya dahil kay Bagyong Jacinto hindi pa rin po nawawala. So dahil may panibagong low pressure area, posible na mas lumakas ulit ito sa mga susunod na mga oras. Ito naman po, dito naman tayo sa area ng Batanes, ng Cagayan at Ilocos Norte ay patuloy din po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil pa rin sa trap, no? Ito nga pong si Tropical Storm Jacinto. Alam niyo si Jacinto, medyo malayo naman na siya pero yung hangin niya, no, malawak pa rin ang nasa sakop. So mas maganda nakahanda na lamang po tayo ng mga oras. Sa area po ng Metro Manila, ang Calabarzon, Bicol Region at the rest po ng Mindanao ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan na merong mga isolated rain showers and thunderstorm dahil po sa habagat or southwest monsoon. The rest po ng Luzon, patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan. Kitang-kita naman natin ngayon sa kalangitan dahil po yan sa mga localized thunderstorm. Do kaninang umaga, medyo maganda ang panahon, no? Nakita nyo, sobrang maalinsangan, mainit, pero bandang hapon talaga hanggang sa gabi, yan po talaga bumubugso ang mga pag-uulan. Naglabas na rin po ang pag-asa ng heavy rainfall warning dahil po sa low pressure area at sa habagat. Ngayong araw ho, o ngayong hapon, hanggang bukas po ng hapon ng August 31, meron po tayong 50 to 100 mm sa dami ng ulan ang inaasahan dito sa Eastern Samar. Kasama po dyan sa Leyte, Southern Leyte, Bohol, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Ngayon din, by tomorrow hanggang sa Monday po, September 1 na ho yan, 50 to 100 mm pa rin na dami ng ulan dito po sa Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran at sa Leyte. By Monday naman hanggang Tuesday, September 2, 50 to 100 mm sa dami ng ulan ang aasahan sa Catanduanes dahil ho yan dito po sa trap or extension po ng low pressure area dyan sa may silangan po ng Mindanao. Dahil naman po sa habagat or southwest monsoon, inaasahan ho, no, by tomorrow po Sunday hanggang hapon po ng Monday, September 1, 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. By Monday naman po hanggang Tuesday, September 2, 50 to 100 mm sa dami ng ulan pa rin sa Occidental Mindoro, Palawan at Antique pa rin yung mga lugar, same na lugar pa rin. So mas maganda advance na nalalaman na natin yung condition po ng lugar, no, na mga uulanin para nakakapaghanda po tayo ng mas maaga. Ngayon, balikan natin ito pong low pressure area na sinasabi nilang posibleng maging pang-11 bagyo ngayon 2025, no. Tatawagin ho itong bagyong Kiko kapag naging isang ganap na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung titignan nyo sa kanyang category, naka-green kasi siya, medyo mahina yung chance nito pero hindi pa rin natin inaalis yung mga posibilidad na sa mga susunod na mga oras ay maging low, medium
to high chance na maging isang ganap po ito na bagyo o tropical depression. Kapag ka nagkagayon, bibigyan ito ng pangalan na local name na Jacinto. Kasunod po ni bagyong Kiko po, no? Kasunod po ni bagyong Jacinto. So sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po.